ba? 6:14 in the morning at oras ang nga po para sa ating larga. Ito kakaibang proseso po ng pagbebenta ng isda, mga kapatid ha. Dahil ito pong si Ate Lalalalayla, lumarga sa isang palengke na ang presyo dinadaan daw sa bulungan. Kaya naman silipin na natin kung paano nga ba yan. Layla, pakibulong naman sa amin kung may pagbabago ba sa mga presyo ng isda dyan. Maingay dito sa pinakantahimik na bilihan ng isda dito sa Parañaque City kasi nga ang tawag dito ay bulungan sa Parañaque. Alam nyo, meron isang kakaibang proseso ng pagbili at pagbebenta ng mga isda dito. Pero bago tayo magpunta dyan, tingnan nyo, fresh na fresh. Ayan, nanay, ang ganda naman niya. Ano, tawilis? Ano to? Si Linyasi. O ayan, sige po, ingat kayo. Ayun, no, naka-live kayo, kaway-kaway. Channel 5 kami, bonggang-bongga. Mabuhay ang Channel 5. Okay, thank you po. Sa mga taga-Barangay Tambo. Oh, shout out daw sa mga taga-Barangay Tambo. Kasi etong likod ko, ayan o, tingnan nyo, ang fresh-fresh ng mga sariwang-sariwa parang ikaw. Kasi nga, dito sa likod ko, yung pinakang-daungan mismo ng mga bangka na katapangisda lang. At from yung mga bangka, mula sa mga bangka, ayan, hinahango na nila, banyera. Kita nyo, ito, may truck pa dito ng fish dealer, ready na yan. Bebenta nila yan sa mga supermarket at palengke. At yung iba naman, eto, meron ditong binabagsak yung mga isda. Ayun o, sa may bandaron, meron ng bulungan agad dito sa labas. Ang gaganda ng tuna dyan, ang lalaki at sobrang mura. Okay, pasok naman tayo dito sa loob kasi dito tayo maghahanap ng bulungan, okay? Pero sa tanong mo, ayan, isda, ano yan? Bangus! Bangus, alam mo ba kung bakit magaling sa arithmetic ang bangus? Bakit po? Bakit? Kasi math tinik siya. Sige, laway ko. Okay. Angela Lala. Ang aga-aga kasi ang corny. Pero Angela Lala, alam mo ba, sa tanong mo kung nagmahal ba o nagmura, sa kasamaang palad, medyo tumaas ang presyo ng mga isda natin dito ng 20 to 30 pesos. Tatlo ang dahilan na nakikita ng mga nagtitinda ng mga isda at mga namimili, pati na rin ng mga mangingisda. Una dyan, yung panahon. Kasi nga, di ba, binagyo tayo, masama ang panahon itong nagdaang Hulyo. Pangalawa, depende pa rin kung saan nila kinukuha o napapangisda yung kanilang mga laman dagat. At pangatlo, depende pa rin sa quality ng isda. Kita nyo naman yung mga tuna na yan. Alam na alam mo, yellowfin tuna. Sarap. Okay, punta tayo dito. Kasi ayan, good morning! Good morning sa inyo! Ang saya dito, tingnan nyo. Ang dami nyo isda na makikita. So ngayon, kung nakikita ninyo, meron ng mga presyo kasi nga yung iba tapos ng magbulungan. Ang sabi nga ng makakausap natin mamaya, tapos ng bulungan, nagbubulgaran na sila or nagsisigawan. Pero bago natin makausap yung ating i-interviewin, mag-quick rundown muna tayo ng presyuhan ng mga isda. Ayan ha, sabi ko nga sa inyo, medyo tumaas ng 20 to 30 pesos. Kaya ang tilapia noon, 130 pesos. Ngayon, nasa 130 pesos pa rin. Ayan, medyo stable ang presyo. Pero pagdating sa pampano, noon 260 hanggang 280 pesos. Ngayon naman, 280 hanggang 320 pesos. Pagdating sa tahong na napakang sarap sa bawan ngayong weekend, 120 pesos siya noon. At ngayon naman, well actually napanatili niya yung presyo, 100 to 120 pesos. At syempre, pagdating sa isdang hip-hop, kasi sap-sap, di ba? 250 pesos ang kada kilo niyan. Ang bisugo naman, 280 pesos kada kilo at ang yellowfin tuna 140 to 170 pesos kada kilo. Ang espada nasa 240 to 280 pesos ang kada kilo at ang danggit
Hindi ito yung dinaing ha, as in yung fresh na danggit pa to ha. Ito ay 300 to 380 pesos kada kilo. Sa mga gustong maginataan or maglaga ng alimango, yung halabos, ang sarap-sarap. 450 to 500 pesos ang kada kilo niyan. Sa mga paborito naman ng Gigi, masarap yan ipaksiw, adobo, o kaya naman prito lang with matching sawsawang buro, noon 180 pesos ang kada kilo niyan. Ngayon, tumaas po ng 20 pesos sa 200 pesos. At ang favorite ko naman, yung hasa-hasa, kaya ako laging sharp eh. Saring! Noon, 200 pesos yan kada kilo. Ayun nga lang, medyo sumobra ang taas ngayon. 260 hanggang 280 pesos ang kada presyuhan yan per kilo. Pagdating sa lapu-lapu, uy, ang sarap din yan. Pang mayaman, pang sosyal. 300 pesos ang kada kilo niyan. Ngayon, naglalaro na po mula 230 hanggang 420 pesos kada kilo. Kumporme po yan sa size, okay? Ang ating pusit, hindi ba? Let's pusit to the limit. 280 pesos noon, ngayon 260 hanggang 380 pesos ang kada kilo niyan. At sa mga gustong maghipon dyan, ayan ha, halabo, sinigang o kung ano man, 350 pesos yan noon. Ngayon, nasa 270 hanggang 370 pesos kada kilo yan. Conforme rin po sa laki at klase ng hipon. Pagdating naman sa bangus, ayan o, kamusta naman ang mga bangus dito sa Bulungan? 220 pesos yan noon. Ngayon, naglalaro sa 200 pesos hanggang 240 pesos kada kilo. Conforme po yan sa size at sa quality ng bangus. O ngayon, pag-usapan natin kung paano ba yung dito na hindi ko kayang gawin. Sabi na natin, ang may-ari ng tindahang ito, si Russell Lineron. Russell, pasok! Good morning! Good morning! Good morning. Nakatulog ka ba? Yes. Okay. So, ikaw siguro ang ganda-ganda ng boses mo, no? Kasi lagi ka lang gulong eh. Sakto may video kita Tama lang, tama. Okay. Kwento mo naman sa amin kung paano ba yung proseso ng bulungan? Bakit kailangan magbulungan? Kailangan ako, customer mo ako. Gusto mo bumili ng bonggang tuna o bangus mo. Paano yung nangyayari? Wala pong presyo yan. Walang presyo. Ayan, Kumbaga, katulad dito, opo. mga walang presyo. Opo. Okay, tapos? Pag nag-ano po, sasabihin na lang namin kung magkano po yan. Yung katulad price dito. range, Opo. kunyari, may price range kayo. Opo. O kunyari, ako yung bubulong sa'yo. O, dito tayo humarap, sayang ang ganda. Okay, so kunyari, ako yung gustong bumulong sa'yo, bibigyan mo ako ng price range. O sige, practice. O, anong price range po nito, madam? Price list ko niyan is 230. 230 ang Opo. price range. So, dapat mas mataas ang 230. Hindi, kung ikaw po ang bibili sa akin at gusto mo tumawad, may bawas yan. Kaya nga, ibubulong ko sa iyo na ito na lang po ang bigay ko sa iyo. Kung 230, naging 220. So, tapos, kaya lang meron pang isang gustong bumulong, tapos 230 yung gusto niya. O, paano yun? Bibigyan ko yun, syempre. Yun yung bibigyan mo, hindi ako. Bibigyan kita, bibigyan kita. Kaya bulong na ako yun. Okay. Pero syempre, conforme rin. Kunyari, isang banyera, binulong ko sa'yo, 210 na lang. Pwede ba yun? Isang banyera. Kapag pwedeng ibigay, Ayan, bubulong ko, 210 na lang, Mars. kapag pwede po, pwede rin. Pero pag hindi, sasabihin ko, hindi pwede. Okay, mami. o sige, di kailangan bubulong ulit. O sige, sige, 215 na lang, Mars. Sige, sige, bibigay ko po yan. Sa ganun ang proseso ng bulungan kasi nga, marami silang mga namimili dito Opo. at hindi dapat nalalaman ng Ang isa't iba. isa yung binubulong kay madam. Yun yung kaya siya bulungan. Pero ngayon, nakita ko, eto, katulad dito, may mga presyo ka na sa yellowfin tuna. Eh, syempre, alam nyo naman, dahil pasikat na ang araw, actually, putok na ang araw sa labas, tapos na yung bulungan. Kaya ano yung sabi mo sa akin kanina? Kailangan mapaubos mo para bukas ay bago naman ito. Fresh yung yung Pangmasa na po. paninda. At hindi na bulungan. Hindi na bulungan. Bulgara na po. Kaya meron na silang price tag. Pero sa 160 pesos kada kilo na yellowfin tuna, hindi ka natalo dyan, hindi ba? Hindi na po. Okay, ilang taon ka nang nagbebenta ng isda dito sa Bulungan? 20 years po. 20 years? Ba't ilang taon ka na ba? Akala ko nga 22 ka lang eh. Ha? Ano yung pinakang challenge dito sa Bulungan? Kapag masama ang panahon, may mga nagpupunta pa rin ba? Yes, may nagtitinda po pero ang
lugi. Kasi po, walang customer na pumapasok dito sa Bulugan. Kawangan sa mga dinadaanan ng ang mga daanan natin ay baha. Ayun. Tapos, wala namang gaanong isda, kaya ang isda ay mataas. Ayun. Pero ngayon na maganda-ganda ang panahon, ine-expect ba natin na kahit pa paano bababa niya yung presyo? Bumaba na po. Ay, bumaba na. Bumaba na po. Pero yung Bumaba. iba na nagkaroon ng 20 to 30 pesos kasi nga, Kasi nga po, gusto nilang mapaubos yan. Lugi na talaga yun. Palugi na yung pagtitinda nila. Okay. Para ma-dispose lang. pero yung sinabi kong presyo kanina, yun talaga yung presyuhan. Pero ngayon, ibinaba na natin. Kasi nga, kailangan ma-dispose natin lahat ng ma-dispose paninda. para hindi maano. Iiwasan yung namumulong ng Oo, malaki. ayan. At para fresh na fresh, sing fresh ni Madam, ang mga paninda niya ulit bukas. Maraming Yes, salamat. po. Ma'am, ano na ulit ang pangalan? Anong pangalan ng Rose po. yung stall mo? Tsaka pwede ba ako... Jen Rose po. Jen Rose. Oh, dito sa Jen Rose stall. Pwede ba kitang i-message? Bubulungan din naman kita sa ano. yes, Tapos yes. deliver ko. Yes. Pwede ba yun? Anong contact number mo? Oh, hindi memoryado. Hindi memoryado. Hindi dito. Naka-on air pa tayo. Ibulong, wag mo ibubulong. Wag mo ibubulong, wag mo ibubulong. Isigaw mo sa kanila lahat ng number mo. 747-441-4686. Yon! Umorder na kayo kay Ate Roslyn Umorder na kayo sa sa ano, Ros Jen? Jen Rose Sa po. Jen Rose Fish Stall dito sa Market in Parañaque City. Baka may gusto ko i-shoutout, ha? Shout out sa mga customer ko. Dito na kayo. Saway-saway. Ano? Angela Lalala, balik na sa'yo sa studio. I-joke ko sana nga sa'yo kung bakit magaling sa arithmetic yung bangus, pero na-joke ko na kay Kuya, kaya sige, baka may joke ka para sa akin. Kasi ang tanong ko sa'yo, alam mo ba kung saan nagtatrabaho yung isda Sige, mong ano? matinik? Saan? Saan? Parang Saan alam ko, pero nagtatrabaho sige, yung saan? isda niyang matinik? Eh di sa office. Thank you, Alam mo sa Laila. school. Kasi school of fish. Pigilan niyo! Pigilan niyo to! Pigilan niyo! Laila, bumalik ka na dito. Inaantay ka na ng mikropono. Kakanta ka daw mamaya. Huwag ka nang magalit. Fish tayo. Hindi lang awat ang gagawin ni Mama. Aabutin na talaga niya. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.